Ako si Jose at ito ang kwento ng aking inang bayan. Bienvenido de nuevo, Pilipinas del Crisóstomo. Gracias. Pumaspas, Kapitan Tiago. Talagang pinaghandaan ninyo ang aking pagbawali. Pasok pesto. 7 taon kang nawala sa Pilipinas. Alam ko na sasabit kang tikman ang putay ng ating bayan. Halika, di ka pakilala muna kita sa ating mga bisita. Siya nga pala si Isabel, ang nag-iisa kong kapatid. Siya nga pala si Don Tiburcio, isang doktor. At siya naman si Doña Victorina, asawa ni Don Tiburcio. At siya naman si Senyor Guevara, ang tinente ng Guardian Civil. At siya naman si Padre Damaso, ang purong paroko ng San Diego. Halika na kayo, Tiago. Paupuin mo na ang bisita. Handa lang pagkain. Buenas noches mga amigos at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damas. Ikaw na pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Nais ko lang makitama sa iyo na kahit kailan ay hindi kami naging magkaibigan ngayon. Kamusta naman ang pag-aaral sa Europa, Don Crisostomo? Mabuti naman po, Kapitan. Hindi lamang kaalaman lisensya ang aking natutunan doon, kundi pati ang mga buhay ng mga taong nakakasalamuha. Ngunit, likas pa rin mangmang ang mga Indio. Kahit saan man sila mag-aral. Ikaw, Ibarra, nais mo bang mapabilang sa kanila? Ako'y lilikas na, Kapitan. Maraming salamat sa paanyaya niyo dito. Sandali, Crisostomo Ibarra. Ngunit padating pa lang si Maria Clara. Sa susunod na lamang po, Kapitan. Marami pa po akong nagagawin ngayong araw. Senyor Ibarra, Senyor Teniente, kayo ho pala. mag-iingat kayo at baka mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Tila ho ba may nalalaman kayo tungkol sa aking ama? Maaari po ba itong sabihin sa akin? Sa pagkakaalam ko, ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, hindi po ba kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan, si Don Rafael Ibarra, na pagbintang ng erehe at filibuster ni Padre Damaso. Magandang umaga, Tia Isabel. Magandang umaga rin, Don Crisostomo. Ngunit, bakit ka na pa rito sa aming tahanan? Naparito lamang po ako upang dalawin si Maria Clara. Nandyan po ba siya? Andeng! Andeng! Nariyan ba si Maria Clara? Maaari ba siyang tawagin at sabihin, narito ang kanyang nobyong si Don Crisostomo Ibarra. Napatunod po, Doña Isabel. Gracias, Andeng. Halika, pumasok ka muna sa aming tahanan. Binibini! Binibining Maria Clara! Maupo ka muna. Gracias, Tia Isabel. Binibini! Nandito ang iyong nobyo. Nandito si Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Nasaan siya, Andeng? Nasaan si Ibarra? Ibarra? Maria Clara! Akala ko'y nakalimutan mo na ako. Marami pa ng babae sa iyo. Kailan na hindi kita makakalimutan? Kagaya mo, ako rin nasasabik sa ating pag-iisang dito. Mahal kong Maria Clara, ikaw lamang ang aking iibigin hanggang sa aking muling.
Ginoo. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw din sa'yo, Ginoo. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Maaari ko bang malaman kung may napansin kayong puntod na may malaking krus? Malaking krus? Noong nakaraang araw ay may nakita ko isang libingan na may malaking krus. Ngunit ipinalipat ito ng kuro-paroko sa libingan ng mga inchik. At sinong hangal naman na nagutos sa inyo noon? Ngunit sa kasamaang palad ay aksidenteng na itapon ang labi ng iyong ama sa ilog. Sa kadahilan ng napakalakas ng ulan noong araw na iyon. Sa kabaliwan ang inyong ginawa. Mahal na Kura, tanggapin niyo po ang aming munting handog para sa simbahan. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Naway ipagpatuloy niyo ang paghahandog sa ating simbahan. Makasaan niyo kami dyan, Padre Salvi. Sa katunayan, paspasan na ang aming paghahanda para sa dating Kristo sa ating bayan. Padre Salvi, anong ginawa mo sa labi ng aking ama? Wala akong ginagawa. Wala. Tiniti ako sa inyo. Wala akong ginagawa. Kaya ako ang kurang paroko ang gumawa nun sa inyo. Si Padre Damaso. Walang niya. Inay! Inay! Basilio! Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Nasaan ang iyong kapatid? Si Crispin po, Inay. Naiwan ko po siya sa kumbento. Hayaan mo, bukas na bukas, kakausapin ko ang Kura na pakawalan ng iyong kapatid. Ngunit, Inay, siya'y napagbintangan ng isang magnanakaw. Likas na likas sa mga inyo ang malilikot ang kamay! Ilawas mo! Kinuha mo! Maawa na kayo! Wala akong ginagawa! Crispin! 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 Kuya, natatakot na ako. Iuwi mo na ako. Para sana yung mga dalaw-dalaw, Para po ito sa Kura. Nais ko po siyang kausapin sapagkat ang anak kong si Crispin ay simula kahapon ay hindi pa nakikita ko. Ikaw pala ang ina na magnanakaw. Si Crispin na matapos magnakaw ay nakuha pang tumakas at lumitan. Sa katunayan ay aking nadinig na papunta na ang mga gwardiya sibil sa inyo. Ang mga gwardiya sibil? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo, mga anak ko? Umuwi na kayo! Crispin! Basilio, nandito na ang nanay. Saan na kayo? Umuwi na kayo, nandito na ang nanay. Mauna na po kami. Magandang umaga, Mang Tasyo. Nais ko lamang humingi ng payo sa iyo patungkol sa pinapagawa kong paaralan. Hindi mo mauunawaan sa ngayon, ngunit sa mga susunod na salilay ay mauunawaan nila ito. Sapagkat sila'y matatalingap, malamang hindi nila ito maialam tulad sa panahon ng mga nilololo. Ang maipapayo ko lamang sa iyo ay lumayo ka sa mga ulo ng mga nag-aaral. Maraming salamat. Tayo ay anak ng Panginoon, kaya dapat lamang tayo ay magmahalan. At hindi dapat natin ginugulangan ang ating mga kapwa, tao at mga ngayon. Lalong higit na hindi dapat natin pinapaligid ang mga umakalagin sa ating simbahan. Di ko na kinakaya pa ang kainitan sa simbahan. Tanging matataas lamang dapat ang pinaitulutan makapasok nito. Hindi na dapat pinapapasok ang mga inyo. Mag-iingat ka dahil gusto mo ibala sa paglalagay mo ng unang bato sa iyong paan. Dahil ako may nalaman na may magtatangkang patayin ka. Maniwala ka sa akin sapagkat ako'y iyong kapanalan. Magandang umaga, Padre Damaso.
Saan na kaya ang bangkay ng iyong ama, iba? Saan dagat na kaya ito napadpad? Wala kang karapatang bastusin ang aking ama. Tama na Ibarra. Alang-alang na lang sa akin ang sabi ko si Padre Damaso. Sa'yo na, Maria Clara. Senyor Ibarra, maaari ka ba namin maimbitahan mo sumama sa amin? Bakit? Ano ba ang aking nagawa? Sapagkat kayo ang tinuturo na nagpaumpisa ng pag-aalsa ng mga gwardiya sibil. Wala akong ginagawang masama. Sumama na kayo sa amin. Alam niyo bang si Maria Clara ang pinakamaganda at nagtataglay ng kabutihan dito sa San Diego? Ganyang binibini ang nais ko. Kapitan Tiago, ito nga po pala si Don Alfonso Linares Gaspadanya, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ng Padre Damaso. Magandang hapon sa iyo, Kapitan Tiago, at sa iyo rin, Maria Clara. Nais kunin ni Linares ang kamay ni Maria Clara kung mapayag ka ba ng kaya. Walang problema sa akin. Basta taalagaan niya ang aking anak. Ayoko ama. Labis ako tumututol. Si Crisostomo Ibarra lamang ang aking mamahalin at hihintay ko siya kahit anuman ang mangyari. Anak ka talaga ni Rafael Ibarra. Parehong nagmamataas. Kaya hindi ako magdududang parehas kayo ang sinabi. Hindi na ako makapaghintay na nakita ang iyong bangkay na parutang-lutang sa dagat. Huwag mo masasambit ang aking ama. Dahil kayong mga praile mas masahal pa sa Diablo. Saka talagang hamak na Indyo. Don Crisostomo Ibarra. Don Crisostomo Ibarra, gumising ka. Ikaw? Oo, ako to si Elias. Anong ginagawa mo rito? Ililigtas kita. Halika dito. Maria Clara. Binibini, si Ibarra. Siya nga, Ibarra. Paano ka nakatakas? Pinulungan ako ni Elias na makatakas mula sa kamay ng mga gwardiya sibil at ni Padre Damaso. Kamusta ka, mahal ko? Ayoko ikasal kay Alfonso. Ngunit pakilit siya. Ikaw lang tanging mahal ko kay Crisostomo. Hihintayin kita. Hindi ako papayag na ikasal ka sa iba. Hintayin mong matapos ang laban na ito at babalikan kita. Don Crisostomo Ibarra, may mga gwardiya sibil. Paalam, mahal ko. Hoy! Hoy, mga Indyo! Binibini, may dapat ka malaman. Hindi maaari. Hindi pa patay si Ibarra. Nangako siya sa akin na babalikan niya ako. Nais kong hilingin sa inyo na sirain ang pangakong aking pagpapakasal. Ngunit bakit? Dahil patay na ang ninanais ng puso kong pakasalan at wala nang ibang papakasalan kung hindi siya. Buti na lamang na sumunod ako sa kanya. Kung iibigin niyong ipakasal ako sa iba, papasok na lamang ako sa kumbento. Paumanhin aking anak. Ngunit hindi ko kayang mawala ka sa aking piling. Hinanais ko lang naman kung anong makakabuti sa'yo. Mas pipiliin kong magsilbi ka na lamang sa kumbento. Isang baliw, takbo! Inay! 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 Basilio! Opo, inay. Basilio, anak ko. Inay! Inay, wag mo kaming iwan, inay. Sino ang tao na iyan? Siya po. Siya po ang aking ina. Nasugatan ako at hindi magtatagal ay pabawian na rin ako ng aking ina. Mangalap ka ng kahoy at itabog to sa aming dalawa ng ina. Makaraan ay sinabing na marinig ako. Hukayin mo ang mga gintong aking ginagawa sa lupa at abihin mo yan at gamitin sa iyong pag-aaral. Pagkat kayong mga kabataan ang pag-asa ng atin. Mamamatay ako, hindi man lamang masisilayan ang bukang liwanwan ng bansang aking minamahal. Kayong mapapalad na nakakakita, salubungin niyo siya at huwag lilimutan ang mga nabuwan sa lilim ng dilim. Inang bayan, makakamtan din natin ang liwanag sapagkat hindi pa ito ang katapusan. Bagkos, ito ay simula pa lamang.
Adios. Paro-paro, kay ganda ang pagmasdan. Paro-paro, hiwag kang